Miss Instant Bright, Part 37. Walang pagsigla ng sayang nararamdaman ko nang sabihin sa akin ni Mr. Muller na pwede na akong umuwi sa amin. Siya lang naman ang iniisip ko. Ayokong mahalata niya na masyado na akong nagiging kampante sa mga ginagawa ko dahil baka maisip niya na hindi na ako natatakot na mahuli kami ng lolo niya. Iyon ang iniiwasan kong mangyari dahil baka mabuking niya kami ni Lolo Henry at magkagulo pa. Remember to keep your end of the deal. Paalala niya sa akin. Nasa kwarto na kaming dalawa. Nakahiga siya sa kama habang ako naman ay nakaupo sa sahig at naghahanda ng mga dadalhin kong gamit sa pag-uwi. Pinili ko ang mga damit na hindi kaanong mamahaling tingnan para hindi magduda sa akin ang mga magulang ko. Okay, ano ba kasi yun? Tanong ko sa kanya habang nilalagay ko sa isang maliit na maleta ang mga napili kong damit. Bala ko kasing manatili sa bahay ng 3 araw para masulit ko talaga ang pag-uwi ko. Kanina pa ako nagtatanong sa'yo kung anong gusto mo, pero di mo sinasabi. Dagdag ko. Curious kasi ako kung ano ang ipapagawa niya sa akin. Gusto ko sanang malaman at nang paghandaan ko, pero hindi naman niya sinasabi kung ano. I already told you. Sasabihin ko lang kapag nakabalik ka na galing sa bakasyon mo. Anya bago inunan ang mga braso at pumikit. Napabuga na lang ako ng hangin bago tumango. O sige, sabi ko na lang at itinuon ang atensyon ko sa ginagawa ko. Nang matapos ako ay itinabi ko na ang maleta at nagunat ang katawan. Pagkatingin ko sa direksyon ng lalaki ay nakapikit na to. Hindi ko lang alam kung tulog na ba to o hindi pa. Gusto ko sana siyang lapitan para titigan sa malapitan ang mukha niya. Pero hindi ko na ginawa. Nagdesisyon na lang ako na bumaba sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Nang nasa hagdan pa lang ako ay namataan ko na si Lolo Henry na nanonood pa rin ng TV kahit na medyo late na. Dali-dali akong bumaba. Lolo Henry? Tawag ko para kunin ang atensyon niya. Bakit gising pa po kayo? Late na po ah. Baka makasama po yan sa katawan niyo. Iha, it is still 9 o'clock. Anong pagpupuyat ang sinasabi mo? Tugon niya sa akin habang nasa TV lang ang tingin. Ikaw, bakit nandito ka? You should be in your room with your husband. Iinom lang po ako ng tubig. Aakyat din po ako kaagad. Sagot ko at akmang pupunta na sana sa kusina nang tawagin niya ako. Sit beside me. Sambit niya at mahinang pinagpag ang espasyo sa tabi niya. Let's talk. Marahan akong tumango ay tumabi sa kanya. Tinignan ko kung ano ang pinapanood niya, pero hindi ko to masundan. Marahil ay isang series to. Ano po palang pag-uusapan natin, Lo? How's the mission I gave you? Kasual niyang sabi habang nasa television lang ang atensyon. Did you make any improvements? Wala pa po eh. Sagot ko. Alangan naman sabihin ko sa kanya na may nangyayari na sa amin ng apo niya ilang beses na, di ba? Pero kahit papaano, ay nagiging komportable na po siya sa akin. Kanina po ay nakita ko siyang ngumiti ng pagkatamis-tamis. Saglit lang yun pero alam kong tunay ng ngiti yun. Paglalahad ko. Really? That's good then. Continue whatever you're doing. Anya bago ko nilingon at matamis ng hinitian. I am expecting more changes from my apo. Because of you, Iha. But for now, wag mo muna siyang isipin. At unahin mo na muna ang bakasyon mo sa bahay niyo. Dagdag niya bago itinuong muli ang atensyon sa pinapanood. Mag-enjoy ka muna roon at magpahinga. When you come back, make sure to be more assertive and aggressive. Initiate things. Okay po. Salamat po sa pagpayag na makauwi ako. Kahit na hindi siya nakatingin sa akin, ay matamis ko pa rin siya nginitian. Pagkatapos ay nagpaalam na ako sa kanya at nagtungo sa kusina. Pagkabalik ko sa living room ay naroon pa rin siya at nanunood ng TV.
Lolo, dapat po hindi na kayo nagpupuyat. Paalala ko dahil hindi ko mapigilang mag-alala para sa kalusugan niya. Dapat nagpapahinga na kayo ngayon. Bukas niyo na lang po panoorin yan. O di kaya sa online na lang. Tapusin ko lang to, Iha. You go upstairs and rest. Tugon niya sa akin. Bumuntong hininga na lang ako bago marahang tumango. Sige po, akit na ako. Good night. Paalam ko sa kanya at tumuloy na. Pagkarating ko sa kwarto ay dumiretso na ako agad sa kama. Dahan-dahan lang ang pag-akyat ko dahil baka magising si Mr. Muller. Mukhang malalim pa naman ang tulog niya dahil naririnig ko na ang mumunting mga hilik niya. Nang makika ako ay hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Nakatihaya siya kaya kitang-kita ko kung gaano katangos ang ilong niya. Bahagya ring nakabuka ang kanyang mapupulang mga labi. At habang pinagmamasdan ko siya, ay hindi ko mapigilang mapangiti. Hindi ko rin alam kung bakit ako napangiti. Maya-maya pa ay gumalaw siya at humarap sa direksyon ko. Hindi ko yun inaasahan, kaya hindi ako nakaurong. Ngayon ay sobrang lapit na ng mukha niya sa akin. Muli akong napatitig sa kanya. Hindi ko talaga maipagkakaila na sobrang gwapo ni Mr. Muller. Kahit na anong forma at ekspresyon ng mukha niya. Ngayong nakapikit siya ay kitang-kita ko kung gaano kahaba ang kanyang mga pilikmata. Mas mahaba at maalon pa yata ang pilikmata niya kaysa sa akin. Maya-maya pa ay natuon sa mga labi niya ang atensyon ko. Bigla akong napalunok, kasunod ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Gusto kong iiwas ang tingin ko sa mga labi niya. Pero hindi ko magawa. Bagkus ay natagpuan ko ang sarili ko na dahan-dahang inilalapit ang mukha sa kanya. Ramdam ko na ang pagtama ng mainit at mabango niyang hininga sa mukha ko. Halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko na napigilang basain ang labi ko habang palapit ako ng palapit sa kanya. Umugot ako ng malalim na hininga bago ko idinikit ang labi ko sa labi niya. Pero agad din akong gumulong palayo, sabay talukbong ng kumot habang hawak-hawak ko ang nagbabaga kong pisngi. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ko. Gusto kong sabunutan ng sarili ko. I kiss him. I stole a kiss from Mr. Muller. Kinabukasan ay makailang beses pa akong humikab habang naluluha ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Matapos ang ginawa ko ay hindi na ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na nagre-replay sa isipan ko ang kagagahang ginawa ko, na hindi ko tuloy magawang makatingin ng diretso kay Mr. Muller. Just tell Lo when you're ready to leave, okay? Bili niya sa akin habang inaayos niya ang necktie niya. I already told him that I won't be able to send you off because of an urgent meeting. Dagdag niya bago siya humarap sa akin. Ikaw nang bahala sa pagrarason sa kanya. You can also take pictures with some random girls in your town in case Lolo asks for a picture to prove that you're really meeting with some friends. Okay, ako nang bahala roon. Paninigurado ko sa kanya. Ang rasong sinabi kasi ni Mr. Muller sa lolo niya ay aalis ako for 3 days dahil imimit ko ang mga kaibigan ko na kakauwi lang galing abroad at magbabanding kami para makapag-catch up. Although wala nang saysay na magsinungaling pa kay Lolo Henry dahil alam na rin naman niya ang totoo. Parang si Mr. Muller na nga ang niloloko namin eh. Hindi parang, kundi yun talaga ang nangyayari. Nabaliktad na ang sitwasyon. Siya na ang pinapaniwala namin. Good. Sige, aalis na ako. Anya bago inabot ang office bag niya at dali-daling lumabas na ng kwarto. Pagkasara niya ng pinto, ay bumangon na rin ako para makaligo na at makapaghanda. Hindi na ako masyadong nagtagal sa banyo dahil sabik na akong makauwi. Hindi na rin ako nag-ayos pa ng husto dahil sayang na sa oras. Naglagay lang ako ng powder at lipstick. Pagkatapos ay bumaba na ako bit-bit ang maliit kong maleta. Good morning po. Bati ko kay Lolo Henry nang makasabay ko siyang bumaba sa hagdan. Available po bang driver niyo, Lo? Tanong ko sa kanya habang sinasabayan ko siya sa bawat hakbang niya.
Oh, about that? Hindi makakapunta si Benjo ngayong araw. Kaya may pinakausapan na akong maghahatid sa'yo sa inyo. Tugon niya at matamis na ngumiti. He should be here any minute from now. Sino po? Curious kong tanong pero hindi niya ako sinagot. Pero nasagot din ang katanungan kong yun nang matapos ang ilang minuto ay may dumating nga. At yun ay walang iba kundi si Logan. Kaya aliwalas ng ngiti niya nang magkatinginan kaming dalawa. Good morning, Christine. Good morning, Logan. Tugon ko at pilit na ngumiti. Medyo awkward pa rin kasi ako sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa akin. Totoo man o hindi ang mga sinabi niya, ang awkward pa rin sa pakiramdam. What brought you here? Tanong ko. Oh, iyo, you're here. Napalingon ako sa likuran ko nang marinig ko ang boses ni Lolo Henry. Mabilis siyang lumapit kay Logan at inilahad ang likod ng palad nito na agad namang tinanggap ng lalaki at dinala sa noo niya. Logan will drive you to your destination, Iha. Don't worry, you can count on him. He will surely keep you safe. I guarantee you that. Hilaw akong napangiti. Oh, hindi ba ako nakakabala sa'yo, Logan? No, it would be my pleasure to send you to your destination. Mabilis niyang tugon sabay ngiti sa akin. O siya, you should go at baka malayo pa ang pupuntahan niyo. I-update niyo na lang ako, okay? Pagtataboy sa amin ni Lolo Henry. Mag-take out na lang kayo ng breakfast. Okay, Pulo. Mauna na po kami ah. Paalam ko sa kanya bago bumaling kay Logan. Let's go. Tumango lang siya sa akin bago kinuha ang maleta ko at nauna nang maglakad palabas. At bago ako sumunod sa kanya, ay huminga ako ng malalim at piniling huwag na lang isipin ang nararamdaman kong awkwardness at itinuon na lang ang atensyon ko sa kasabikang nararamdaman ko. Pagkalapit ko sa sasakyan ay agad niya akong pinagbuksan. At nang makapasok ako ay naagaw ng atensyon ko ang isang bag sa backseat. Mukhang puno yun ng gamit. Kaya nang makapasok na rin siya ay hindi ko rin napigilang magtanong. Are you going somewhere too? Mabilis siyang tumango at ngumisi. Yes. Saan naman? Tanong ko para makapagsimula ng pag-uusap at nang mawala ang pagkaasiwag na nararamdaman ko. Imbis na sumagot agad, ay tumingin muna siya sa mga mata ko bago muling gumisi. Sa inyo? Ha? Iyon agad ang lumabas sa bibig ko pagkarinig ko ng sagot niya. Anong sa amin? It is what it is. I'll stay at your house too. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, makikitira din ako sa inyo ng 3 araw. Paliwanag niya sabay kindat sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko ang sinabi niya. Ano? Tumawa lang siya sa naging reaksyon ko. Kasabay ng pagbuhay niya ng makina ng sasakyan. No, hindi. Hindi pwede. Mariin akong umiling. Dahil kahit saang anggulo mo tingnan, hindi talaga pwede. Ano na lang ang iisipin at sasabihin nila mama at papa kapag nakita nila akong umuwi na may kasamang lalaki?